sila. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan. Minsan ay may mga boses tayong naririnig na hindi dapat pinapakinggan. Magandang hating gabi, Joko Loco, at sa mga sumusuporta sa programang Alas 12 na. Ako nga pala si Casey, taga Daet, Camarines Norte, at gusto ko lang ding ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. Ang kwento ko pala ay patungkol sa amin ng ate ko na si Samantha. Nakasanayan ko na po kasi na pag summer ay pinapapunta ko ni Ate Sam sa Maynila para may kasama raw siya at makapagbanding na din kaming dalawa. Nagkataon nun, nakakalipat niya lang sa bagong condo unit na bigay ng company na pinagtatrabahuan niya. At medyo tahimik daw sa lugar na yon dahil malapit daw ito sa isang sementeryo at medyo nakakatakot dahil mag-isa lamang siya sa unit na yon. Fast forward, at sinundo na ako ni Ate Sam sa terminal ng bus. Ate Sam! Ate Sam dito! Ang tagal ng biyahe mo ah. Oo nga te, dalawa kasing aksidente yung nadaanan namin sa Quezon kaya traffic ang daanan. Ah, ganun ba? Sige, tara na. Akin na yung ibang dala mo. Ah, eto Teo. Salamat. Napagdesisyon na naming dalawa na mamasyal muna at kumain sa labas para pagdating sa kondo ni Ate Sam ay magpapahinga na lamang kami. Pagkatapos ng ilang oras na gala, napagkasunduan namin ni Ate Sam na umuwi na. Bago makarating sa kondo, ay madadaanan muna ang isang sementeryo na may katabing funeral service. Ang kwento-kwento raw sa trabaho ni Ate Sam ay dati raw na parte ng sementeryo ang kinatitirikan ng kondo niya ngayon, kung kaya yung ibang katrabaho niya ay nag-uuwian na lamang sa mga bahay nila dahil natatakot ang mga ito. Ano? Dating parte ng sementeryo ito, te? Oo raw. Pero sabi naman nung iba, hindi naman daw totoo yun. Kwento-kwento lang. Eh sa akin naman, basta libre, carry na yun. Pero te, ang creepy pa rin nun ha. Oo, pero hello, sa mahal ng mga gastusin ngayon, magiging choosy pa ba ako? Sa bagay. Pagpasok namin sa elevator, ay pinindot agad ni Ate Sam ang 17th floor. At habang nasa loob kami ng elevator, ay nagulat ako sa sinabi ni Ate Sam sa akin na wag ko raw hawakan ang buhok niya sa batok dahil may kiliti raw siya dito. Nagtaka ako dahil hawak ng dalawang kamay ko ang cellphone ko dahil ng mga oras na yun ay may kachat ako.
Maya-maya pa ay biglang bumukas ang elevator sa 7th floor. Subalit wala namang tao. Agad namang sinarado ni Ate Sam ang pintuan ng elevator at dumiretso na kami sa 17th floor. Pagdating namin sa unit niya, ay iba agad yung naramdaman ko, Joko. Totoong maganda ang kondo ni Ate Sam, pero napakabigat talaga ng pakiramdam ko at tila ba parang may mga matang nakamasid sa amin pagpasok namin sa loob. At habang binababa namin ni Ate Sam yung mga gamit namin, ay bigla nitong sinabing, Casey, sakaling may kumatok at hindi naman sumasagot, wag mo tong bubuksan ha. Nagtaka ako, subalit oo na lamang ang tinugon ko sa kanya. Inisip ko na baka may mga nangtitrip lagi sa unit ni Ate Sam. Kinabukasan, mga bandang 6:30 na ng gabi, nang magpaalam si Ate Sam na pupuntahan niya lang daw ang katrabaho niya sa 10th floor para tapusin ang kanilang presentation sa trabaho. Si Ate Sam lang kasi, Joko, ang napalayo sa mga katrabaho niya na may libreng unit sa condominium na yun. Casey, pupuntahan ko lang yung katrabaho ko sa 10th floor ha. May kailangan lang kaming tapusin na presentation at meeting na rin. Sige te, ako bahala dito. Basta, pag may kumatok na hindi sumasagot, huwag mong bubuksan ha. Oo te. May dala akong susi kaya kung inaanto ka na mamaya, matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Okay te, ingat. Nanood lang ako ng mga vlog sa laptop ni Ate Sam at nag-upload ako ng pictures at videos ng mga gala namin. Hindi pa natatapos ang pag-upload ko ng gala video namin ni Ate Sam ay may kumatok bigla sa pintuan. Mahinang katok hanggang sa papalakas ng papalakas ito. Dahil binilin ako ni Ate Sam na kapag may kumatok sa pintuan ay huwag ko itong papansinin. Ang ginawa ko, Joko, ay nagpatugtog ako ng mga kanta sa cellphone ko para hindi ko marinig ang mga katok dahil nakakarindi talaga ito. At kahit may music na akong background, ay rinig ko pa rin ang katok sa pintuan. Kung kaya nilapitan ko ito at sinabing, Huwag naman kayong mang-trip. Busy yung tao dito, may ginagawa ko. lumakas pa ang pagkatok sa pintuan. Kung kaya sinabi ko na, Ayaw niyong tumigil Sige, tatago ako ng security guard para ma-report kayo. bahagyang natigil ang pagkatok, Joko. Kung kaya bumalik na ako sa pagkakaupo ko sa kama at tiningnan kung natapos na yung in-upload kong video. Nang maya-maya ay may narinig akong boses. Mula sa pintuan ay tinatawag ako ni Ate Sam at pinapabuksan ang pintuan. Casey! Ate Sam? Akala ko may susi siya. Teka nga at mabuksan yung pintuan. Joko, bigla akong natigilan nang maalala ko ang sinabi sa akin ni Ate Sam. May dala akong susi kaya kung inaanto ka na mamaya, matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Imposibleng si Ate Sam ang kumakatok at nagpapabukas ng pintuan. Noong mga oras na yon ay sobrang kinabahan na talaga ako.
tuloy ang pagtawag nito sa pangalan ko. Casey! Subalit hindi ko ito binuksan. Casey! At kahit nakakaramdam ako ng kilabot noon, ay sinigawan ko ito. Kung sino man kayo, umalis kayo dyan. Hindi kayo welcome dito in Jesus' name. Umalis kayo. Isang nakakakilabot na tawa ang narinig ko at maya-maya pa ay biglang tumahimik ang paligid at nawala ang kumakatok sa pintuan. Fast forward at mag-aalas 12 na ng hating gabi noon nang dumating si Ate Sam at may dala-dala itong pizza. Sabay niyaya ako nitong kumain. At habang kumakain kami, ay kwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Parang wala lang ito kay Ate Sam. At habang kumakain ito ng pizza, ay sinabi nito sa akin na may mga nagpaparamdam at nagpapakita daw sa unit niya na yon. Wala raw na oras na pinipili ang mga kumakatok sa pintuan. At kung minsan daw, habang naglalakad daw siya papunta sa elevator, ay may nakikita siyang babaeng distorted ang muka. At bigla na lamang itong naglalaho. Ang ginagawa daw ni Ate Sam ay hindi niya na lang daw ito pinapansin. Nagkukunwari lang daw siya na parang walang nakikita at nararamdaman. Dahil kapag pinansin mo raw ang mga ito, ay lagi na itong magpaparamdam at magpapakita sa iyo. At dahil sa kwento ni Ate Sam sa akin, ay hindi ko na naubos ang kinakain kong pizza. Dumiretso na ako sa kama at nahiga na lamang ako, Joko. Sa ilang araw na pagstay ko sa unit ni Ate Sam, ay natutunan ko na huwag pansinin ang mga naririnig at nakikita kong kakaiba sa paligid hanggang sa makauwi ako sa probinsya namin. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat din Casey sa pagpadala ng iyong kwentong kababalaghan at ibinahagi natin ito sa mga kamorkada natin na mahihilig sa mga horror stories. At syempre yung mga pangyayaring gano'n, mga kakaibang pangyayari na na-experience mo dun sa unit ni Ate Sam mo ay talagang base sa kwento mo pa lang ay kinikalabutan na talaga ako. Saludo ako kay Ate Sam mo, napakatapang no. At ang ginagawa niya ay parang dinededmatch. Sabi nga nila, kapag ka hindi mo masyado, kahit nakikita mo daw ito, kapag hindi mo to masyadong pinapansin, ay hindi ito masyadong magpapapansin sa iyo compare sa pag pinansin mo o pinagtuunan mo ng oras, ay lalo itong magpaparamdam at gagawa sila ng paraan para lagi mo silang makita. Yun ang sabi ng ibang may mga kakayahan na makakita ng mga kakatuwang nila lang. So ayun yung kwento. At yun nga, ang creepy nun kung dating ang parte ng sementeryo yung kinatitirikan ng condo unit ni Ate Sam o Casey, diba? Kasi ibig sabihin posible talagang ganun yung makikita nyo o ganun yung mga magpaparamdam sa inyo kasi dating himlayan nila yon, kumbaga nabulabog o kumbaga nakasanayan na nila na naandun sila sa lugar tas biglang may ganun, diba? Kung totoo man yung kwento na, pero sabi nga naman ni Ate Sam ay kwento-kwento lamang ito, diba? Pero ayun nga, sabi nga nila ang creepy talaga ng mga may istorya na halimbawa eskwelahan na dating
dating sementeryo o mall na dating sementeryo, mga ganun. Kaya kakaibang mga pangyayari yung talaga namang nakikita at nararamdaman sa lugar. So again, maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwentong kababalaghan. Ikaw ay pwede din, kamarkada, magpadala ng iyong kwentong kababalaghan dito sa ating programang Alas 12 na. Email mo lang yan sa aking email address, sirjocoloco@gmail.com. Ayan. Tapos pag napadala mo dyan, baka isa sa mga araw na ito ay maibahagi din natin sa mga kamorkada natin. Maraming salamat sa iyong pagbahagi once again, Casey. Ikaw ba, kamorkada? Naranasan mo na rin ba na baliwalain ang isang bagay na alam mong kakaiba? Kaya laging talasan ng pakiramdam at ang paligid ay laging pakinggan dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan.